PMP, talagang on the spot diretso kung saan nagkaroon ng forum. Kaya talaga nga nakasama ko siya, sabi ko nga magkaroon tayo ng interview, sabi niya not now busy, alam mo naman, talagang nagpo-promote siya sa kanyang mga sinasagawa at marami siya napag-usapan eh. Kumbaga po yung forum ay sinagawa nila doon para sa ikabubuti at kabibilis ng kanilang sinasagawa. Kasi minsan na sabihin mo, tactic delay, di ba? Marami tayong mga nakabindi na kaso doon po. Pero sa ngayon po, they are trying their very best na para mapadali ang kanilang isinasagawa dyan sa iba't iba justices natin, iba't ibang bayan kung saan marami tayong detainees na pero nakakulong. Nakakulong sila just because yung matatagal daw po ata, ang aking pagkakaalaman nun, yung matatagal na nakaupo, na matagal lang na-detain sa kanila po, ay bibigyan nila ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng katuparan na parang amnesty po ang mangyayari. Kaya naman tuwa po ang ating mga detainees dyan na talagang masinuportahan ng ating mga mayors kung saang bayan. Sila talaga naka-allocate, sinusuportahan po sila ng kanilang mayor, vice mayor. Nakita ko rin po doon ang ating mga kapulisan. Maraming po tayong mga pulis dyan na talaga nakaantabay yung mga supporters sa ating dyan, mga police, mga mayor, vice mayor, mga konsihal, nandiyan po dyan. At talaga po yung Kumidas Martes po, ang sa mga chief justice natin ay nandun din po kasama po ng ating kagalang-galang na si Jay Serrano. Alam mo, marami pala tayong mga kababayan na up to now ay nakakulong dyan, hindi nabibigyan ng justice. Kasi po, sa tagal-tagal na nilang nakakulong, yung iba nga dyan, sabi nga nila, tumanda na dyan. Ito ang pagkakataon nila at talaga namang heart na talagang binibigay ng ating chief justice. Magkaroon naman sila ng pagkakataon, mabago ang buhay nila, mabigyan sila ng pagkakataon to renew their life, to make a better person, ano? Kaya naman ako'y saludo sa sinasagawa ng Chief Justice, Maria Lourdes Serrano, sa lahat-lahat ng kanyang sinasagawa at sa lahat ng kanyang nasasakupan. Saludo po kami sa iyo. Sana po tuloy-tuloy ang inyong sinasagawa dyan sa ating mga kababayan. Sana po, Adi, bigay tayo ng isang magandang awitin at paano andun natin sa ating si PJ Maria Lourdes Serrano ang kanyang sinasagawang kadakilaan sa ating mga kababayan. Kahit sabihin mo nagkaroon sila ng nagkakasala, lahat po lang tao ay nagkakasala, pero they have chance to make isang magandang awitin po ibigay natin sa ating handog sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating OFW abroad. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, namasdan.
Ayan po, marami tayong mga kababayan na nasa ibang bansa na hanggang ngayon ay patuloy pa rin talaga ang kanilang sinasagawa dyan at nagtatrabaho upang makapagbigay tulong, financial sa kanilang mga mag-anak. Kaya naman yung mga nasa ibang bansa dyan, mga kamag-anak nila nandito sa Pilipinas, makaingatan din natin yung pinapadalang pera ang ating mga kababayan dyan kasi sa totoo lang po, napakahirap magtrabaho sa ibang bansa. At napakahirap din po na talagang makasama mo ang ibang ibang nation. Kaya naman po talagang sila pinag-aaralan nila ang maging mabuti doon, maging mabuting tao para naman sa kanilang trabaho ay maging maganda ang kalabasan. Pero po tayong balita rito para sa NSA employees. Mananagot sa smuggling. Pananagutin ng Department of Agriculture ang mga opisyal ng National Food Authority, nakasangkot sa rice smuggling. Ito ang pahayag na kahapon ni DA Secretary Proceso Alcala, bigyan din ng handa siyang gumawa ng hakbang upang mapangsaan ang mga kasangkot sa illegal na pang-aangkat ng milyong-milyong halaga ng bigas. Ayon si Alcala, tugon lamang ito sa lumalabas na investigasyon ng Senado na ginagamit na prank ng mga smuggler ang ilang kooperatiba para makapagdala ng bigas sa ibang bansa. Sinabi ng kalihim na maaaring magkaroon ng kapabayaan o talagang sangkot ang ilang opisyal ng NSA sa multimilyong halaga ng smuggling rice sa Sulis Big pre-puerto ng Legazpi City sa Albay. Dalawa ito itong hakbang na gawin namin. Ito ang mga pakikipag-kutsaba kung saan totoong dapat naman ay talagang ma-blacklist pero mismong aming hawak ay tauhan na palagay na kung natin nagmagawa ng kapabayan. Siguro po bibigyan namin ng kaukulang parusa. Ito ang sinabi niya, puti nga Secretary Alcala. Pinag-aaral na rin ng mga ahensya na tanggalin ang Farmers Importers Program sa sinasabing ugat ng illegal transportasyon sa bigas. Naku po. Alam mo, ito po, talaga mapapatunayan na talaga mayroong kasangkot dito ng mga opisyal dito sa smuggling na talaga ng mga hindi magandang halimbawa para sa ating mga kababayan na magkaroon na ganitong senaryo. Bakit po? Kasi po ang ating mga kababayan, ang ating Secretary na Proceso Alcala, ay talaga namang bibigyan niya ito ng pansin. Hanggat maaari po ayaw niya na ganitong senaryo dahil po sa totoo lang hindi niya ahayaan na magkaroon ng ganitong usapin dahil kung hindi po matatandaan, walang ganitong imahe ng ating Secretary. Kaya naman po, sinabi niya na ito ay gagawin na aksyon at talagang re-remedyohan niya ano ba talaga at sino ba talaga ang nasa likod na ganitong senaryo. Marami tayong mga kababayan yun na talaga naghihirap. Bakit hahayaan pa natin na maghihirap? Bakit hahayaan pa natin kung inaangkat nyo at mag-i-smuggling lang kayo sa ibang bansa? Kawawa naman ang ating mga taong bayan dito na talaga ating mga farmers na talaga nagpihitahos na mabigyan tayo ng sapat na bilang ng ating mga bigas dito. Kung aangkatin pa natin at i-smuggling pa natin mga kababayan dito, mismo yung mga nakaupo, mismo po dapat yung tama. Kasi po, itindihin po natin ating mga kababayan naghihirap dito. Ultimo sinipin natin sa pawisan just to earn money in a nice way. So, para sila talaga makikinabang at gagawa ng tama. Pero kung ang nakaupo, mismo ang gumagawa niyan, ay, naku po, sa totoo lang, hindi po tama yan. Dapat lang natutukan ng ating DA Secretary Alcala ang ganyang senaryo dahil sa totoo lang, nakakahiya po na magkaroon tayo ng ganyang imahin. Dahil sa totoo lang, sabi nga nila, more pa in the Philippines, para how can you smile? Kung ang ganito ang ginagawa ng ating mga nakaupo, hindi po tama yan. Ayon na ating Presidente, Rene Aquino, na may ganyang senaryo. Saka sa totoo lang po, ang ating pong bigas dyan ay talaga namang tapat po ang ating, ayon sa DA natin, Secretary, tapat ang ating bigas dito sa ating bansa. Kung ito iaangkat pa at smuggling pa, talaga magkukulang po yan. Dapat po mismo ay alalahanin din natin. Dahil ngayon, hindi natin alam, ito na-control the calamity. So ano mangyayari next, sa following days, hanggat maaari, magandang panahon natin. At talaga namang gamitin natin ito at talaga namang umahin tayo ng tama. At para naman meron tayong nakatabi, halimbawa dumating ang senaryo na naman, na huwag naman sana, na magkaroon naman tayo dito ng isang kalamidad. Paano naman niya, nagkaroon tayo? Marami na nga po nangyari dyan na, kumbaga, na-loss na po rin ang ating mga kababayan dyan, mga farmers natin na naghirap din, dahil nawasiwas, talaga namang nawala ang kanilang mga pananim. Pero just because of ating President Aquino, ay nating Secretary, Proceso Alcala na talaga nagbigay sila ng isang magandang binsi na naman, nagbibigay sa ating mga kababayan para
panimula na naman sa kanilang pananim. No? Kung ito is smuggling, buti nga ang ship hindi nilalain na, hindi smuggling eh. Kasi po kung ang mga binhi, kanila talagang sisirahin pa, ano po, very dyan. Abay, kawawa naman, walang matitira sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Paano kayo makakapagbigay ng isang magandang pananim sa ating mga kababayan? Kung mismo wala nakaupo dyan, ay talaga namang gumagawa ng hindi maganda. Pero po, saludo po ako sa ating secretary, Angela, nasabi niya ito yung gagawa niya na action sa lalong madaling panahon para malaman kung sino ang nasa likod ng ganitong senaryo. So ano? Alam mo kahapon po masyado kung napanood niyo po ang ating papa na po, talaga namang si Pope Benedict, talagang maiiyak kayo dahil sa kanyang pagpapaalam sa ating mga, ito po, kumbaga po, nationwide po, na talagang nagpapaalam ng ating papa, at talaga namang salay mabigyan ng kaukulan, talaga lahat po nag-iyakan. Alam mo tayo mga Roman Catholic, talagang ngayon pa, ang Semana Santa ay darating na, papasok na naman yan, talagang nakakalungkot. Ito po ang nasa Vatican City, anong nangyari. Ano po? Sa isang mapagkumbabang grace, o kaya po ito, pasalamat, ayun po, nakamonitor natin ang ating Pope dyan, ano? Ating obispo na siya, Pope Benedict, na sa kanyang mahaba talagang pagpapaalam, ano? Ang kanyang grace, o kanyang salamat habang niyalis ang obispo, ang kanyang meeting o ceremonial sa headdress ng mga obispo at maupo ang palakpakan ng St. Peter's Basilica. Sinimula ng sinimula ng ating Pope Benedict ng kanyang mahabang nakakaiyak na pamaalam. Ito ay ginanap sa Ash Wednesday Mass kahapon, ano? Ito pong sabi, we would be sincere, Your Holiness, if we didn't tell you that the abuse had left on our heart this evening. Sinabi na gumagargal ng tinig ni Cardinal Tarsilio Bartolome, ang long-time deputy ni Benedict. Thank you for having given us a luminous example of the simple, humble worker in the vineyard of the Lord. Sabi po ng ating Bartolome na siniti ng mga salita ng Benedict ng una sa hiburap sa mananampalataya sa St. Peter's Square matapos mahalal na papa. Nakangiti at halatang mapukaw ang damdamin na sumagot si St. Benedict ng grace na let us return prayer. Ang kanyang mga salita na nagpahupa sa mga palakpakan sa tumagal ng ilang minuto. Yan po, ano? Nakikita po natin sa ating monitor. Sa isang pambihirang pagpapasalamat na respeto, luwaang tinanggal sa hanay ng mga obispo ang kanilang mga mitro na tinatawag. Viva si Papa! Sigaw sasamad na habang dahan-dahang bumababa ang Papa sa altar na inalaya ng dalawang pari. Kasunod nito ay nilisan niya ang St. Peter sa huling pagkakataon saka ang bigulong na platform upang hindi na siya maglakad sa mahabang pasilyo. Ipinagdiriwang ang Ash Wednesday bilang pagsisimula sa Kwaresma. Ang Pasko ng muling pagkabuhay ay sa Marso 31, magkakaroon ng simbahan ng bagong Papa. Sa kanyang huling homilya bilang Papa, nagpaabot ang Pope Benedict sa mensahe na kanyang kahalilis sa mga nagpiniristen dahil sa kanyang pangarap, isang nagkakaisang simbahan na walang bahid problemang panloob. Ang sabi pa nga po, I think in particular of the attack against the unity of the Church to the division of the ecclesial body, pahayag ng Papa, experiencing Lent in more intense the evident essential union moving beyond. In this dualism, the Baliliaris in the humble and precious sign for those who are different from the faith or indifferent of it. Isang standing ovation naman ang sumalubong sa kanyang mga pumasok na main hall ang kanyang talumpati at napaulit-ulit na pinuputol ang palakpakan. Nakakalungkot po ang paglisan ng ating Papa, no? Sa kanyang talaga naman na sa Vatican City. Pero ito po ay simbolo na simula na umupo ang ating Pope Benedict XVI. Talaga pinakita niya dito ang pagiging humble, pagiging mabuting halimbawa, pagiging mabuting halimbawang pari sa ating mga kaparian. Kung paano ba ang talagang magserbisyo bilang isang Kristiyano, bilang isang mababang loob. Na talaga ng mga lahat po, nationwide ito na kinikilala ang ating Pope Benedict, no?
talaga namang saludo tayo sa kanyang kadakilaan, kabutihang puso, na sana naman kung sino pang papalit sa ating Papa, ay gawin din ang kanyang maging will o kanyang maging goal sa ating kasatakupan na po. At ganun din ang ating mga kaparian. Sa totoo lang po, yung mga scandal doon sa ating mga kaparian talaga po ito ay talaga po ang kanyang nilinis. At talagang hinarap niya kung ano man yun, mga ating mga kaparian. Alam mo po, mga pari, tao din yun, nagkakasala din yun eh. Pero po, sa kanya pong panungkulan dyan bilang stand out siya, talaga pong kanya pong binibigyang magandang halimbawa ang kanyang pagkakaupo bilang maging Papa Benedict dyan sa ating Romano Katoliko. Kaya napakasarap naman sariwain natin ngayong Semana Santang paparating. Ano po, ang pagiging mabuti. Ano ba ang nagawa ng ating Papa? Ano ba ang magandang halimbawa na nagawa niya sa atin? So po, sana po marami tayong mga senaryo nangyari na hindi maganda, nakakalungkot, pero ayaw ng Papa natin yung Diyos. Wisdom ng ating Panginoon, wisdom niya na nabigyan ang Roman Catholic at lahat ito po na sektarian, ano po, lahat po ay talagang kanyang pinapanalangin na maging matiwasay at lahat ay magkaroon ng maganda at maayos na isang magandang pananaw sa ating mga kababayan. Kung meron tayong itig dyan para sa ating Semana Santa, sana po mabigyan natin ang ating kababayan na para naman this time, muli sila, ano ba ang Semana Santa? What is the meaning of Semana Santa? Ano ba ang ginagawa kung araw ng Semana Santa? Hindi ay, kung meron tayo sa magandang abintungan, maraming salamat po. Ito nabibigay natin sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide and abroad, sa ating mga kababayan OFW, lalo na sa mga nanghihina ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Saka emotional ang ating program dito habang papaalam. I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shots and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
Ewan po, ano, napakaganda nga tugtog na dito sa ating kasamang sige, ano. Alam niyo po, kung nais niyo po kami sundan sa aming programa, araw-araw, ano po, mangyari lang po na i-pause po, i-dial niyo po, pindutin niyo sa inyong board, ang www.ustream.tv/channel/champion line, o di kaya po tumawag sa 553-8656 4805812 kung saan po bukas po ang aming linya sa ating mga kababayan na mayroong mga katanungan. Ano po, isang na kami po ay handang magbigay ng inyong solusyong sagot sa inyong mga katanungan. At saka kung naisirin po, dyan sa lang po ang agham at agrikultura. Yan po talaga ng mga mapapanood niyo po ang aming programa. At kaya naman po isang alam ko nakaka-inspired po araw-araw na magbigay kami ng servisyo publiko sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nakikita namin ng feedback ng ating mga kababayan abroad, ating mga kababayan na dito na nakisinig at talaga ng mga sumusuporta sa ating programang Agham at Agrikultura. Ito po ay hosted ng aking kasama ko po ito, aking kasama si Miguel Bertodaso, na talaga naman po siya po ay nasa labas. At lahat po na ating mga brother support, ibigay ko po ang galing sa ating kaibigan dyan. Ano po. Tanong ko pala, kamusta po pala? Tanong ko kayo, ano? Kamusta naman ang inyong Valentine's Day kahapon? At sa paano nyo ba i-celebrate ang inyong Valentine's? So, alam ko dyan yung dalawa kong kasama dyan, ano? Paano kaya nila sinelebrate ang kanilang Valentine's Day? Sila po ay mga talagang nag-date ba sila? Nagbigay ba sila ng mga flowers sa kanilang mga minamahal, no? Hindi po, ma'am. At kaya, I love you ba sila sa kanilang mga nanay, tatay, no? Kasi ito po ang pulburiyo nito ay talaga namang napakasarap alalahanin, ano, lalo-lalo na yung mga partners na talaga namang they fall, in love talaga namang nananiliwang kayo na pagmamahalan. Alam mo po, kahit hindi naman kahit hindi naman Valentine's Day, pwede natin ipakita ang pagmamahal natin sa pamagitan ng iba't ibang iba't ibang pagkakita ng pagmamahal. Kasi ang pagmamahal, pwede natin ibigay kahit sa yan. Kasi hindi lang sa Valentine's binibigay. Pero po kahapon, no, maraming mga bayan ang nagkaroon ng kasalang bayan. Ano po, na talaga ng mga excited ang ating mga newlyweds, no, na talagang ipakita ang pagmamahal sa kanilang mga minamahal. Ako naman ay na-excite dahil dapat ako'y mag-aanak kahapon ng kasal, pero postponed daw. I don't know anong reason why it was postponed, ano? Na-postpone ng kanilang kasal. Baka naman siguro naghahanda sila ng mga seremonya talagang pang sarili lang nila na swak sa kanilang pakiramdam. Pero po kahapon sa bayan bilang-bilang nagkaroon ng kasalang bayan din dyan. Hindi masyadong nagantay nga ang ating mga kasal dahil po ang ating mayor, Boyd Nares, ay talaga namang nakaantabay at nakasuporta sa ating CJ Serrano. Dahil po umabot ata nag-start ang forum ng 10 o'clock, nagtapos ito ng mga 11, quarter to 12 ng tanghali. Kaya naman yung ating mga ikinasal dyan, madami tayong mga ikinasal dyan eh. Kaya naman, pati sa ibang bayan po, kahit sa ibang bayan, marami nagbigay ng senyales na talagang nagmamahalan sila sa bayan ng Tanay, sa bayan ng Teresa, lahat po dyan, lahat ng bayan ay nagkaroon ng kasalang bayan. At saka po sa nagdurulong naman ang kaarawan kahapon, belated happy birthday po. At sana naman po, ma-enjoy nyo ang mga araw dahil kahapon nga ay araw ng kasal ng mga ating mga kababayan. At saka din po, maganda rin po pala yung Pilpos. Kahapon kasi ang Pilpos pala, dati po, talaga kasi natin sa Pilpos, nag-deliver lang ito ng sulat. Pero po kahapon, ang kaya ng mga dyan nila, ay nagkaroon, every year po daw ata nila ginagawa ito na magbigay ng yung mga express delivery ng mga, halimbawa, mga bulaklak, mga greetings sa kanilang mga loved ones. Nagdaan po sila, nagkaroon sila ng isang ganung kalakalan. At talaga ng mga pasok sa ating mga Pilipino. Kasi nga po, yung mga busy, may mga trabaho sa kanilang tanggapan, sa kanilang opisina, hindi nila maibigay ang kanilang gift sa kanilang asawa, mga flowers, no? Ang kanilang ginawa po ay talaga nagpadala na lang sila through Pilpos ng isang mensahe
na magbibigay naman ng at nakakaalwa naman at natuwa naman ang mga may bahay na nabigyan ng gano'ng pananaw at gano'ng excited sila dahil mas iba daw pala po ang flowers na binibigay. Masarap daw po pala ang, ayan po, ang silpos natin dyan, no? Iba daw pala ang excitement na natatanggap nila pag ang flowers pala inanggaling padala sa yung silpos. Kaya naman maganda yan, sana ma-maintain yan, hindi lang ngayong dahil may occasion is because of holiday hapon, sa Valentine's Day, sana ma-maintain yan na gano'n lagi ang scenario na nangyayari sa silpos natin. Kasi marami na tayo iba't ibang klase mga express delivery dyan, pero iba pa rin ang original na full cost natin. Ano po? At talaga naman kahit maraming nangyayari hindi maganda dyan, alam naman natin yan. Pero sa totoo lang, nililinis nila ang kanilang tanggapan niya para mabigyan ng magandang serbisyo ang ating mga kababayan dyan, mga kababayan abroad. Pero sabi nila po, no, 75% ng tinanong ang ating pinakamatagal na dyan sa serbisyo yung mga nag-deliver ng letter. Bumaba doon lang 75% ang mga nagpapadala sa ating mga kababayan kasi just because meron na tayong mga express na mga nagagamit like yung mga cellphone, express delivery. Kaya sana nga po tangkulitin natin ang ating silpos. Patuloy pa rin tayong sumagpilit sa ating silpos dahil po sa bawat pinapadala ng ating mga kababayan abroad, pinapadala natin dyan. Ito po ay kabaso, ito po ay nakakatulong sa ating pamahalaan. Nakakatulong sa ating mga kababayan na talagang nakakailangan ng tulong. Kasi po sa bawat pinapadala natin dyan, may nakaka-allocate po silang tulong. Tulong sa ating mga kababayan na nasa kabababang level ng kababayan. Kaya po. Isang maganda rin po halimbawa, isang magandang balita rin po ating ibibigay nun. Ang SMC Scholarship, ito naman po program ay pinalawak pa. Inaprobahan ng Kamara sa pangatlo ang huling pagbasa sa panukalang pagpapalawak sa Science and Technology Scholarship Program ng gobyerno para masakop ang lahat na magtatako sa estudyante sa high school sa bansa. Sa ilalim ng House Bill 6860, ang science scholars ay kailangang kumuha ng pusong aakma sa prioridad sa tungkulin ng gobyerno. No? Ipaprioridad nila ang tungkulin ang gobyerno na ang kasulukuyang industrial service sector requirements at priority investment na nakasaad sa Philippine Development Plan. Susunsugan ng panukalang batas ni Representative Winston Castelo at Angelo Pulmones ang Science and Technology Act of 1994 para lumikha ng Science and Technology Scholarship Fund. Alam mo, napakasarap siguro makausap natin ang ating Congressman Angelo Pulmones. Sana po itong buwan na ito, sana makapanayan natin ang ating Representative Angelo Pulmones na talaga naman para mapaliwanag niya ano ba ito magandang scholarship na ito na ating mapapa-beneficio naman sa ating mga kababayan. No? Nung kami nga din po ay pumunta dyan, no? Dyan sa Science and Technology po. Isang magandang mga balita ang mga nakaantabay at mga nakahanda para sa ating mga kababayan dyan. Binibigay tulong nilang pipo ito. Kumbaga po ay talagang magandang halimbawa po ito at magandang tulong sa ating mga kababayan na talagang nasa hindi tayo nilang makapag-aral. Ito po, simple lang po. Mayroong house din lang bibigay sa science scholarship para sa ating mga kabataan na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Mainhan sila kanilang knowledge. Ayan po, makikita natin sa ating monitor Science and Technology Scholarship Program. Marami tayong mga kababayan, mga estudyante na makaka-avail niyan, lalong-lalo na they're willing to study, to continue their study, no? Ayan po, isang programa ng ating gobyerno ang ihandol sa ating mga kababayan dyan. Lalong-lalo na po, alam mo, dapat maging proud tayo sa ating mga scholarship, mga kabataan natin. Saludo kami sa inyong angking talino na pinapakita. Sana ay tuloy-tuloy ninyong mabigyan ng magandang halimbawa, ating mga estudyante, lalong-lalo yung mga scholarship na natin ngayon. Kami ay talaga nag-aantay sa magandang resulta na kalalabasan ng inyong sinasagawa dyan. Makatapos kayo sa inyong pag-aaral ng maayos dahil para naman ng kanina ang kabataan ang sumbolo ng kinabukasan sa kinabukasan. Para sa susunod natin kasi ilang sinabi pang darating, ilang haba pa ng panahon ng darating dyan, ano? Ayan po ang ating kabataan, ang ating pag-asa. Kaya naman ako natutuwa dahil
ang ating mga kabataan ngayon ay talaga naman instead na pumunta sila sa ibang bad side, no? Ang kanilang ginagawa din naman ng iba't ibang aktibo, iba't ibang senaryo ang kanilang mga sinasagawa doon para magpagpatuloy nila. Yung iba nga yan sa sports, dadaan nila eh. Para instead na mapunta sila sa mga bad vices, no? Sports na lang, gumagawa din sila dyan. Ay sabihin niya sa mga magandang halimbawa kasi nung pumunta ako dyan sa DOST, meron ako nakitang sports doon na doon sila ang lahat ng mga ating mga nagtatrabaho doon. Meron sila talagang volleyball, meron silang court doon na para naman makapaglaro sila, mainhan sila yung kanilang pangatawan. Kasi nasabi nga nila, pag ikaw ang nag-exercise araw-araw, no? Dapat mapanatili mo to. Kasi kung hindi mo ito mapapanatili mo exercise everyday, no? Manlalambot tayo. Para hindi tayo manlambot, kailangan mag-take tayo ng isang vitamin. Kasi talaga naman alam natin na ito ay susuporta sa ating pangangatawan. Ano po? Ang aking sinapromote po dito dahil ito student tested ko, no? Ang ipag-inom ng vitamin na Vista. Ito po, ano? Marami itong magandang naidudulot sa ating pangatawan. Kasi binigyan ako ng ating kasabang partner na Mira ng isang gamot. Ano? Ito ay non-acidic, 100% natural vitamin C. Ako po ay talaga may misa kasi ko may time na talaga nalalambot ako. Siguro dahil sa trabaho natin sa iba ng mga bit na napupuntahan natin. Ano? Kasi nalalambot ako. Ang size minsan, ano po. When I take this vitamins, talagang totoo lang po. Hindi po ako ang tao nga nagpo-promote po sa pinapatronate sa ito. Hindi po. Ako po kaya pinapatronate ko ito just because na subukan ko sa aking pangangatawan nung ako gumamit ng Vista C. Maraming talagang nawala ang aking karamdaman na dati tinigil ko ito, nakaramdam na naman ako lately. Kaya po ang lingkod minsan ay talaga namang hindi nakawala ko hindi sa aerobus ko. Tinigil ko ito, dapat pala when you take a vitamin C, dapat pala dire-diretso na ito. Para ang immune system mo ay tinitibay. Ano po? Ang mga benepisyo na idudulot sa ating pangangatawan nito, ang vitamin C na ito, at talaga naman tinitibay ito, pwede na din. Kung makikita niyo po, ito po yun, no? Ito po yan, yung vitamin C na yan. Ayan po ang aking tinitibay na yan. Vitamin C po na pinapromote naman din yun na aking kasamang si Melmira. Dahil po, marami po yung naitutulong na magandang halimbawa, magandang panglatawan sa atin po. Yung vitamin C na yan ay nagbibigay ng pagpapalakas ng resistensya sa katawan ng tao, immune booster, nagpapalinis ng bituka at mura. Binibigay ang ating pangatawan nito. Tinatanggal ang mga free radicals sa loob ng katawan. Ayan po, nakikita po natin. Ano? Ayan po ang Vista C na talaga ng mga sulit na ito at tunod din natin mga kabayan. Tinatatag ito ang depensa laban sa anumang unang sakit. Katulad ng ubo, sipon, trangkaso at iba pa. Mahusay pambalanse ng acid sa katawan, lalo na higit sa kailangan ng mga taong may mataas na uric acid. May karamdaman sa mga joints, no? Nalilinis ang mga ugat upang maayos naman po ang mga karamdaman ng mga joints. Nililinis ang ugat nito sa anumang karamdaman sa puso. Tinutulong ang cholesterol, kinukonvert nito bilang enerhiya mga gamit sa katawan. Ano po? Pinatitibay ang mga buto ng ngipin, bahusay sa paglinis ng atay at iba pang internal organs. Tinutulungan ng mga atay itong lumikha ng glymatic acid o glutathione, no? Upang magkaroon ng masigla at makinis na balat. Wow, ang pakaganda naman ito, no? Mabilis ang palaban sa anumang uri ng viral infection tulad ng SARS, flu at dengue. Malaking tulong ito pang makapabilis sa paghilim ng sugat, no? Nakakatulong upang lumikha ng insulina ang atay. Mabilis ang pambaba ng temperatura ng lagnat. Pinapabilis ang bisa ng anumang gamot na iyan sa kasabay na pag-inom nito. Ayan po. Ito po ang Vista C na talagang makikita natin. Ano? Napakaganda po nito. Pinapalinaw ng lalabong mata. Ayan, tumig na kayo dyan. Pinapalakas sa mga similya ng mga lalaki. Ayan, ako po. Yung mga similya din ng mga lalaki, hindi nagkakaanak. Maganda daw ito. Try niyo po. Malay niyo po. Yung mga hindi pa talaga nagkakaanak, maging maayos ang inyong daloyan dyan. No? Nakakatulong ito na nakakabaon. Ito rin po marami tayo na mga nakikita dyan. Ayun po ang Vista C, no? Kung saan po talaga namang ang ating
kaibigan natin dyan si Rosa Laurel Reyes. Ito po, ang talaga naman po si Miss Rosa, ang siya po ang talagang nagbuo ng ganito na business na to para nabigyan niya ng magandang halimbawa, ng magandang tulong ng ating mga kababayan. Siya po ay si Miss Rosa Reyes. Yan po ang presidente ng UPC. Kaya naman nakita din sa kanya dahil hindi siya nagdala ng isip na gawin ito kasi marami tayong mga kababayan po. Alam mo, believe ito, isang cancer patient, no? Ang talaga naman po mayroong ganitong karamdaman. When he said this vitamin C, asan ang acidic ito, gumaling din siya at talaga pong natulungan humilong ang kanyang dito sa kanyang tabas niya, sa kanyang breast niya po. Talagang tumulo po ito. Nanulo po. Unbelievable. Ako rin po talaga hindi makapaniwala. Pero when I testify at sabi na ito that kind of talaga namang illness na inapagaling niya, yung kanyang injury. Talaga naman ako ay natuwa. Kaya naman pinapromote namin ito ng ating kababayan ng Melmira para po makatulong sa ating mga kababayan. So, hindi lang po ito, mag-take lang po kayo araw-araw dahil tayo, we're not getting younger anymore, no? Katulad namin, mga bagets. Talaga ng mga kailangan, pumitit kami ng ganitong vitamin C. Alam mo, ating JR, ano? JR Chris, mga bata pa kayo dyan. Why don't you try this vitamin C? Alam ko, meron na rin tayo dyan, meron na rin tayong vitamin C dyan. Kaya nyo ito, talaga kayo, lalakas kayo lalo. Napakasarap niyan, ano? Kaya naman maraming salamat dahil sa binigyan natin pinandaan, ano? 100% pure, stomach-friendly, crystallized ito, engaging capsule. Non-acidic po ito po ay alkaline base na talaga ng mga napakaganda at talaga ng mga tulad na nais mo rin po na kayo ay magkaroon ng ganito. Mangyari lang po ay dahil niyo po ang numero namin dyan sa 553-8652-405-812. At every Friday naman po, i-promote na rin ang aking kaibigan ng Raymira, partner Raymira. Ay mayroong programa dyan na talaga naman na ang kanyang one of the niya, ang kanyang pinapromote dyan ay sa mga discussion. Na talaga namang marami na itutulong din ito sa pangangatawan. Bigyan din natin ang daan, no? Ganun po ito. Notice sa illegal campaign poster, nako, ano ba itong legal for sa mga illegal campaign natin dito, ano po? Isang maganda na naman po na magkaroon ng ganito impormasyon ng ating mga kababayan, no? Sinimula ang Commission of Election o COMELEC ang pagpapadala ng mga notice sa mga national candidates na may illegal campaign posters. Ayon kay COMELEC Chairman Brillantes Jr., ang mga kandidatong mabibigong magtanggal ng kanilang mga posters na hindi sumusunod sa alituntunin ng COMELEC 3 araw matapos ang pagtanggap ng notice mula sa full body ay kaagad tatampahan ng kaso. Sa pagdilat ng after 3 days from the notice, mag-uumpisa ang kanilang mapile ang charges nila. Nako, mahigpit ang ating COMELEC. Awas daw po na nakatanggap kayo na kaduso sa ating COMELEC, ano? Ito po ay letters, notice. At within 3 days, pag hindi niya tinanggal ang inyong mga poster dyan, ay makakatanggap na po kayo ng legal notice, notices na manggagaling sa ating Chairman COMELEC. Ayan po, kasi po tatampahan po tayo ng kaso, sila ng kaso, no? Tatampahan kayo ng kaso, pag hindi kayo sumunod, within 3 days after you receive the notice from the COMELEC. Ang mga kandidato mababaliwala at magbabala sa COMELEC ay maaaring mapatawan ng parusang pagkakabilanggo. Naku, bilanggo na kaagad pala. Ayan no, makikita natin ang logo ng Commission of Election dyan, no? Publika ng Pilipinas, ano? Na magkakaroon daw ko pag hindi daw sumunod, ay papatawan ng parusang pagkabilanggo mula hanggang 6 na taon ay susunod sa Section 264 ng Communist Election Code. Kung makadisqualify ang paghawak ng anong pwesto sa pamahalaan at aalisin sa karapatang bumoto. Imagine, 6 na taon ang parusa sa hindi susunod sa sinasagawang rules ng ating COMELEC. Kaya magbabala sila. Kaya po sa ating mga national na talaga ng mga lalaban ng election, no? Sumunod na lang po tayo sa alituntunin o sa batasan sinasagawa ng COMELEC para maiwasan natin ang ganitong hindi magandang kahinatnan
Kasi po, kung gusto niyo po kayo talaga ay maglingkod sa taong bayan, sabi nga nila, sa umpisa pa lang, start from the process start, no? Sumunod na tayo sa alituntunin kasi po, ayan ang halimbawa sa isang mabuti na kandidato. So, ang pagsunod sa tinatakda ng ating pamilya. Dahil po kung hindi kayo susunod, ito po ay simbolo lamang kung ano ang inyong pagkatao. Totoo po yan. Kasi kung hindi kayo susunod, ibig sabihin, sa umpisa pa lang, hindi kayo sumusunod sa ating nakakatas na dito sa ating pamilya. Paano ka magbibigay ng isang magandang halimbawa? Kung hindi mo naman kung ang batas na isinasagawa, hindi mo susundin. Dito ba parang pangit naman? Pero po kung kayo susunod sa mga sinasagawa naman ng alituntunin ng COMELEC, ibig sabihin po yun, simbolo po na kayo ay dapat na maging kung ano man yung tatakbuhan, dapat kayo na tumakbo ngayong halalan May 2013. Dahil sa tigulat pa lamang ay sumusunod kayo. Kasi po itong sign na mabuti kayo at pinakamaasahang kayong tao dahil po nasa puso niya ang pagsunod, pero hindi ko mangyayari sa mga konstituent. Patulong kayo sa nararapat at magiging maayos na ngayong eleksyon. Ito po yung malawakang eleksyon na mangyayari po. At talaga naman excited tayo kung sino ba ang mananalo. Pero po, hindi process habang ito ay dumadating, habang ito ay sinasagawa, habang kapalapit ang eleksyon, maraming nangyayari dyan mga makikita natin mga senaryo maganda talagang pupunta sila sa iba't ibang bayan para magbigay serbisyo sa ating mga magbigay informasyon at mga lakal sa kanilang ay nasa nito para nakaiboto sila na ating mga kababayan. Minsan yung malakita na rin ako ng mga sapulin dyan na nakalagay na pasasalamat ay i-designer na talaga namang gulat ko napakaaga na kayo ng campaigning. Pero sana naman maunawa natin, sumunod tayo. Huwag natin daanin kung ano yung mga nakasusunod na natin ng mga katapulin. Kasi po, mas malaki pa ang mukha ng mga kandidato kaysa sa mga sinasagawa nilang event. Na po. Kasi dapat po, sumunod na lang tayo. Sabi nga nila, sa Section 264 ng Omnibus Election Code, madidisqualify ang paghawak ng anumang pwesto sa pamalaan at aayusin na karapatang bumoto. Hindi na. Wala na kayo, hindi wala na kayong karapatang bumoto. Mawawalan pa kayo ng pagkakataong magbigay ng service sa publiko sa ating mga kababayan. Maraming sila pagboto nila. Inisayot ng COMELEC ang publiko na isang buwang kanilang mga nakikitang paglabag sa election campaigning at pag-tweet ng dahil COMELEC gamit ang hashtag na sumbong ko. Ito, magsumbong daw po sa COMELEC. Ano po? Alam mo, napakaganda rin kung talaga magkakaroon ng ganyang image. Dapat yung image nyo ng mga ating mga lalaw ko dyan, maging maayos. Bilib naman ako dito naman po, solo flight naman ito. Nilalap ko siya sa si Edward Solo na Hagedon, ano? Ang kanyang suporta, kanyang solo, nagkaroon ang ating mga American people dyan, no? Talagang may tips na dyan. Sumunod na lang tayo sa alituntunin yung sinasagawa. Ating COMELEC, dahil sabi nila, yan, depende yan sa mga kanilang mga bibigay na action pag hindi kayo sumunod. Kaya, once and for all, para po nag-success, sumunod lang po tayo. Bigyan natin sila ng isang magandang awitin na talaga naman magpapasigla sa ating mga kababayan dyan para naman sa pagpasok ng May 13 election. Isang magandang awitin na bigyan natin sa ating kababayan para naman ma-enhance ang kanilang magandang. Nagsikap ako, nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko, love kita.
sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko'y nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Miss, nakakonfine ang anak ko dahil sa dengue. Magagamit ko ba ang PhilHealth ko? Opo, Manong. Basta active PhilHealth member kayo. At ang magandang balita, may bagong case rates na ang PhilHealth. Fixed na ang benepisyo ng miyembro para sa piling medical at surgical cases. At kasama dito ang dengue, Manong. Talaga? Opo, Manong. Ang bagong case rates ng PhilHealth ay maaaring ma-avail simula September 1 admissions sa lahat ng accredited healthcare providers ng PhilHealth. Nationwide po. Ganun ba? Salamat, Miss, at salamat sa PhilHealth. Alamin ang bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Meron pa ba tayong ibang tutugin dyan na pwede natin ibigay sa ating mga kababayan? Isang mga magandang audition na ibigay natin kasi kahapon sa araw ng mga puso, ibigay natin ng dalawang kanta para man lang mga in love din talagang mabuhay ang kanilang, yung feelings nila, maramdaman nila na araw pa rin ng mga puso ngayon, isa Heart Month.
Last 1 minute po, ma'am. Okay na po. Time siguro ng naman, ano po. Alam ko talagang sinulang may katapusan. Pero kung maraming salamat sa aking mga kababayan abroad at sa ating mga kababayan dahil na aking kakampi family, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng pagkakataon on behalf of my partner, Miguel Basudaso. At pasalamatan ko din po sa Mayor Boy Tinares sa kanyang sinagawa kahapon sa kanya nasusako kung paano ang efforts niya sa pagbibigay servisyo sa ating mga kababayan dyan sa bayan ng Binangonan. Ganun din po. Batin ko na aking nanay kasi po kahapon nag-under ko siya ng Katara po po yung mother, mamsi, declaration hood ng okay siya, nangyayari po. At then po, pasalamatan ko rin ang Lions Club at ang Councilor na si Honorable Felix Apostadero. Maraming salamat po. Kasi po, Lions Club ang bigay ng pagkakataon sa ating mga babayan dito sa Rizal para ang ating mga may karamdaman sa katarak na bigyan ng action unit. In behalf of my ang Mr. Miguel Basudaso, ito po ang inyong lingkod dito sa Soldo para sa programang Aghamat Agrikultura. Mabalot at sayonara po. God bless you all.